God. Hallelujah. Amen. Amen. Simula sa ating gawain. Hallelujah. Ito sa pagpuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Puso na Amen. purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Siya ang ating kaligtasan sa mundong ito. Hallelujah. Kaya purihin natin siya dito sa lupa para matanggap natin ang tunay na biyaya ng Diyos Amen. sa Amen. Amen. ating lahat. Amen. Kaligtasan natin sa bawat isa sa atin. Kaya hallelujah, tayo simula bago tayong dako sa salita ng Diyos, sawitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang tanging halay po. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoon Hesus. Kami inibig mo, at pinakilubog ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makaya ng maipagkaloob. Nakamaliyan, siging ko dito, ang aking dalangin, Diyos ay ganapin. Tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain, na ako ay bibigyan ng pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang naman,
Amen. Hallelujah. Ay manalangin sa Hallelujah. Amen. Iyupo natin natin. O Lord, pagdalihan sa lahat. Pinupuri natin sa oras natin. Pinupuri natin. Lord, papasalamat kami sa bawat isa. Sa oras na buhay, ikaw ang nag-aliw sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Lord, na ikaw nakatayo sa harapan namin. Hallelujah. Kami, Lord, ay tagapakinig sa inyong salita. Balit ikaw, Lord, ang aming tunay na tagapagligtas sa salita. Lord, pasalamat kami, Lord, sa buong puso na ikaw ang bibigyan ng pag-aaliw sa iyo. Na hindi kami na-impulsyahan sa mga bagay sa sanglibutan. Na masaya kami, Lord, na kami Amen. kung tipo sa gabi na ikaw ang mag-aaliw. Lord, pasalamat kami, Lord, sa gabi nito na malusog ang aming katawan at maraming binibigay ng kalakasan Hallelujah. na yung mga ginagawa, Lord, sa bawat isa sa iyong mga na liniligtas mo sa sanglibutan. Nasunan mo, Lord, na ikaw ang aming kapiling oras sa pag-isip namin sa umaga, kanuna sa mga kiro sa isang Lord, sa gabi ito, purihin ang iyong pangalan. Bawat isa, na maggalak ang bawat isa sa binibigay ang mga salita. Natanggapin nila buong puso. Sa mga nanonood sa live, nanonood sa kinig, ikaw ang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa kanila. Yakapin mo sila, Lord, ang kanilang mga puso. Palambutin mo ang kanilang mga puso at na sila ay balik sa inyo. Lord, sa panahon ngayon, Lord, ikaw ang bibigay ng kaligtasan sa anong bagay na darating na mga sakuna, Lord. Iiwas mo kami, Lord, sa anong bagay na pinapakita mo sa mundo na kami, Lord, ay patuloy na gagalak sa kami. Alam ko, Lord, din mo bayaan na mga anak na lingkod, tunay na mga lingkod na pilit namin, Lord, na piniperfect ang bawat isa sa amin. Balit, Lord, sa gabi ito, piling kami na mawalan sa anong bagay na nakikita namin na hindi kaya ikaw ang nakalang, Lord, tawarin mo ang bawat isa sa amin. Lord, laki na langit ko na purihan sa Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay, Lord, tayo ay patuloy sa ating gawain ng ating Panginoon sa gabing ito na siya ay nandirito sa kalagitnaan natin na siya ang tagapag-aliw sa bawat isa sa atin. Amen. Kasi tayo ay mga anak niya, tayo ay aaliwin niya sa kanyang mga salita. Kaya napaka-importante mga kapatid na tayo ay patuloy sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi ito ang tunay na kaligtasan natin Tama. dito sa lupa. Ang tumatanggap ng salita, siya ay bibigyan ng karunungan ng Diyos. Yakapin natin buong puso ang salita ng Diyos. Huwag natin bigyan ng pansin ng mga tao na kasanglibutan at huwag natin
pakinggan ang mga bagay na iba na liniliis ang mga salita ng Diyos. Kasi ang iba, hindi man ang salita ng Diyos, hindi naman nila ibabahagi lahat, putol-putol. Kung ano lang ang babasahin nila, yun lang. Mm. Tapos dudugtungan nila na paliis. Kailangan natin buong Tama. salita ng Diyos basahin natin. Amen. Para doon matapos ang isang verse, doon natin maunawaan. Hindi yung putol-putol. Kasi napaka ano ng salita ng Diyos, Amen. napaka kapangyarihan sa lahat yan. Huwag natin liliis ang salita ng Diyos. Amen. Kung ano ang katotohanan, yun ang lalabas natin. Lalabas. Kasi tayo ay binigyan ng Diyos na ang bawat sa atin binigyan ng Diyos ng gampanin sa mundong ito na tayo ay lahat ng magandang balita ibahagi natin sa lahat ng ating mga kapatid Amen. na tumatanggap ng kanyang magandang balita. Kaya praise God na tayo ay napaka-biyaya natin sa gabing ito na patuloy tayong binibigyan ng karunungan ng ating Panginoon. Yun yung tunay na karunungan ng Diyos. Kung may karunungan ka na ng Diyos, nasa puso mo lagi Tama. ang pakikinig ng Salita ng Diyos. Tama. At nasa puso mo lagi ang pagtitipon Mm. lahat nating mga kapatid. Excited tayo lagi na pag salu-saluhan natin ng salita ng Diyos. Amen. Para tayo ay mabigyan, madagdagan ang karunungan natin na ining sa Diyos. Kasi napaka ganda ng salita ng Diyos. Hindi ang iba hindi nila matanggap kasi maiwasan nila, hindi nila maiwanan yung sanglibutan. Talagang sanglibutan, yan ang malakas na tukso dito sa mundo. Mm. Kasi Totoo. nandito si Satan lumalaganap na mandaraya. Kaya kung sino ang tumanggap ng salita ng Diyos, ay siya ay hindi madadaya ni Satan. Amen. Kasi kasi kung yung mga tao ngayon hindi mga paniniwala nila, muni-muni lang, ayun, madadaya talaga sila. Ayaw nila makinig sa salita ng Diyos eh. Mga tamad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun yung kailangan natin mga kapatid, na anuhin natin, yakapin natin buong puso. Kasi sa panahon ngayon, nakikita natin ang panahon, di ba mga kapatid, magulo. Amen. Kailangan natin lumapit sa Panginoon. At kasi mga tao ngayon, alam natin, pag nangyari na, saka sila lalapit sa Diyos. Pag wala pa nangyari, doon sila patuloy masaya sa sanglibutan. Kaya tayo mga kapatid, laging nakahanda. Sinabi ng Diyos na mabiyaya ang laging nakahanda Mm. sa kanyang mga anak. Amen. Yun yung tunay. Kasi pag hindi tayo laging nakahanda, maiwanan tayo. Maiwanan tayo mga kapatid. Kaya kailangan natin oras-oras, araw-araw, laging handa.
Kasi pag nandiyan na, magra-rapture na, baka mamaya iwan ka pa dito. Kaya ingatan natin mga kapatid ang ating kaligtasan dito sa mundo. Kasi yun yung napaka-importante. Tama. Yun yung importante sa lahat ang salita ng Diyos. Ibinaba na sa atin, binigay na ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kung hindi natin papakinggan, wala kang biyaya ng Diyos. Kung hindi natin tanggapin, wala kang matatanggap sa ating Panginoon. Tama. Kaya tanggapin natin ang salita ng Diyos. Hallelujah, tayo ay patuloy sa ating gawain at sa gabing ito na napakaganda ng araw at gabi na alam natin, gagalak tayo dahil sa ating Panginoon. Mhm. Pinapasaya tayo ng Diyos sa gabi ito. Kaya, praise God, sa gabi ito tayo sa testimony kung mayroon man tayo patutuo sa ating Panginoon. Patutuo tayo mga kapatid. Okay, sino po? Mayroon mga kapatid? Amen. Amen. Kabataan, kung kayo ay magandugawi sa ating Panginoon. Okay. Mas God, tayo ay pangunahan ko muna mga kapatid. Amen. Unang-una sa gabing ito na pasalamat ako sa Diyos na siya ang nag-aaliw sa atin sa bawat isa. At pasalamat ako sa Panginoon na ang aking kalusugan patuloy niyang nananatili sa kalakasan ng ating katawan at iniiwas sa mga sakit na mga bagay na malalang mga sakit. Iniiwas tayo ng ating Panginoon. Kaya pasalamat ako sa Panginoon na patuloy niya tayong ginagabayan sa mundo ito. Amen. At lahat tayo na inaaliw niya tayo. Hindi tayo nagpapadala sa bagay na sanglibutan ng mga gawain. Kaya pasalamat ako sa Panginoon. At pasalamat ako sa Diyos na lahat ng mga pangailangan ko patuloy niyang ibinibigay sa mga kailangan. Kaya napaka biyaya ng ating Diyos pag tayo ay susunod sa Kanya. Lahat ng pangailangan natin alam na ng Diyos. Hindi na tayo pahirapan pa. Amen. Ibibigay agad. Kaya salamat ako sa Panginoon sa aking partner na sa malayo. Mhm. Nanatili rin na malusog at wala siyang Amen. nararamdaman, Amen. malakas. At ang aking kanyang kapatid, salamat ako sa Panginoon na patuloy niyang binibigyan ng mga karunungan. Hallelujah. Hindi sila pinapabayaan ng Diyos. At ang aking family, sa aking magulang, aking mga kapatid, sana na makita nila, hinihiling ko sa Panginoon, na makita nila ang tunay na kaligtasan.
makita nilang katotohanan, mamulat sila sa katotohanan. Kaya iniiling ko yan sa Panginoon na sana magising sila sa mundong ito. Kasi kung hindi nila makita ang tunay na katotohanan, hindi natin alam, hindi iwalay-walay tayo. Amen. Kaya kailangan natin na ang tunay na kaligtasan tanggapin natin dito sa lupa. Itong salita ng Diyos. Napakaganda aking pag-aanap buhay. Patuloy niya akong binibigyan. Hallelujah. Kaya pasalamat Amen. sa Diyos. Lahat hindi niya ako binibigyan ng anumang bagay na problema sa aking mga project, gawa. Maganda ang kinalabasan ng aking mga customer. Wala silang nasasabi. Hallelujah. Pasalamat ako sa Diyos. Amen. Kasi siya ang Diyos ang nagbibigay ng kagandahan at unawa sa bawat customer ko. Kaya pasalamat ako sa Diyos. Hindi niya ako pinapabayaan. Okay, yun lang aking patuto at pasalamat lang sa ating Panginoon sa gabing ito. Amen. Sino po ba mayroon mga kapatid? Sa ating mga kabataan, ando gawin? Amen. Amen. Sige, ando gawin. Amen. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawahan, basta walang hanggan. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Hallelujah. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord. Ibuti-buti mo, Lord. Buti-buti mo, Panginoon, Amen. sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan, sa walang hanggan. Sinasamba kita,
God, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon na siya ay tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak. Kaya, praise God na napakaganda ang ating David na ating Amen. kapitan na andog sa ating Panginoon. At praise God na tunay na nagmamahal sa bawat sa atin dito sa mundo. Amen. Ang ating Panginoon, Hallelujah. siya ang tunay na lalapitan. Okay, tayo ay patuloy sa ating gawain. Dapat tayo sa awitan. Hallelujah. Praise God, patuloy tayo. Awitin natin ang Biko Silib. Amen. Praise God. God Sa Because and
Jesus. Praise God that out with the heart is not nawiti mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Out with the heart. Oh Lord my God, when I lost a wonder, consider all. cause when I have I see the sun, I hear the roar.
magpuri sa ating Panginoon. Sa gabing ito ay purihin natin ang Diyos na dakila sa lahat. Amen. Praise God. Dako tayo sa offering songs ng ating kapatid, si Sister Beverly. Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala sa biyaya ng Ama. Buhay ko ay may kalinga sa pagsunod ng Ama. Naroon siya Ama, Panginoon pagkailanman. Ika'y darapin, darapitan para magdaigdig ay sa'yo'y pinapasal. Lahatin mo sana, minamahal ka niya. Pangino'y tapat kailanman. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Ilan karapat-dapat ko at inigal. Pangako niyang iniiwan, di tulad ng iba. Pangino'y tapat kailanman. Ika'y naglalangin, malapitan para magdaigdig sa iyo'y pinapasal. Dalangin mo sana, minamahal ka niya. Pangino'y tapat kailanman. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Iman karapat-dapat ako ay inigal. Pangako niya'y iniiwan, di tulad ng iba. Pangino'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Pangino'y tapat kailanman. Okay, hallelujah. Tayo ay patuloy. Panalangin tayo sa gabing ito. Ipanalangin natin ang mga pinagkaloob natin Panginoon Amen. sa bawat isa sa atin. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Okay, panalangin tayo sa gabing ito. Tuloy ang panalangin sa lahat. Lord, sa gabing ito, tinutulong namin ang bawat isa sa pasasalamat, buong puso na ibinigay mo sa amin.
namin sa gabi. Amen. Sa sobrang saya na hindi namin mapaliwanag sa iyo. Kaya pasalamat kami sa gabi. Buong puso Lord, na inayakap na ang inyong mga salita. Lord, sa bawat isa, pinapasalamat namin ang mga ibinibigay mo sa dito sa mundo na sa pamagitan ng pang-financial namin, Lord, ikaw ang nagpo-provide sa bawat isa, sa bawat mga nanonood sa live. Sila ay patuloy mo silang ginigising sa katotohanan. Kung sila ay tunay na inyong mga anak, itatanggap sila sa inyong mga tinig, sa inyong mga tinig dito sa mundo. Inyong mga salita na isa sa puso mo. Hallelujah. Lord, sa gabi nito, gagalak kami na ikaw ang nagsasalita sa Lord, sa gabi nito, dinadalangin namin ang bawat isa. At pinapasalamatan namin to mga nakamta namin sa bawat Lord, sa mga nagbigay, subalit ikaw babalik sa kanila. Amen. Na buong puso nila, Lord, na balit sabi ng propeta na si Pablo na magbigay, hindi pinipili ang ang bagay na ibibigay. Subalit, kalooban ng puso. Kalooban namin, Lord, galing sa puso na ikaw ang bibigay ng liwanag at ikaw ang bibigay ng kapayapaan sa iyo. Lord, pasalamat kami Amen. na ikaw ang bibigay ng kagalangan. Binibigay mo, Lord, ang banal na Espiritu sa bawat isa. Ang bawat nanonood sa live, sila ay makakatikim ng katotohanan. Lord, sa gabi ito, ang usap ka sa bawat isa. At kung mawalan dito, mga nanonood sa live, kung saan man silang mga sumunod, Lord, ikaw ang tutulong sa kanila. Ipulong mo ang inyong banal na Espiritu sa bawat mga kapatid. Lord, maraming salamat sa gabi natin. Ang pagpapurihan sa Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay, hallelujah. Tayo ay patuloy sa ating gawain sa ating Panginoon na tunay na papasaya sa atin ang ating Amen. Diyos. Kaya sa kasaya natin, sobrang natin sa ating Panginoon, pumuri na masaya. Hindi natin masabi kung ano. Sobrang masaya natin at nalalaman sa ating puso. Kasi napakaganda ang salita ng Diyos. Yun yung kailangan natin, mga kapatid, na malaman natin lahat ang tunay na salita ng Diyos. Okay, sa gabing ito, mga kapatid, tayo ay makikinig sa salita ng Diyos at ang aking papayag sa 2 Korinto chapter 8. Mhm. Ito ang mga nasigaan ng ating si Apostol na binigay ng ating Panginoon na si Pablo, at inihayag niya ang mga katotohanan
Amen. mga salita ng Diyos. Siyang binigyan ng salita ng Diyos ng ating Panginoon. Okay. Tuloy tayo. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Amen. Kaya nga, naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Kahit sa paghihirap, mga kapatid, sa sobrang saya nila, ay na talagang nasa puso nila na makapagbigay sa ating mga kapatid dito, sa ating Amen. mga kapatid natin dito sa mundong ito. Makapagpatotoo ako sa inyo, nagkusang loob silang nagbibigay at tigit pa nga sa kanilang makakaya. Kusang loob, mga kapatid, at tigit pa sa kanilang makakaya. Yun yung tunay na may kagalakan sa ating Panginoon. Sapagkat sila naman mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin. Nabigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Kasi lubos silang gagalak, mga kapatid, na sila ay lubos na makapagbigay ng tulong. Ang higit pa nga sa aming inaasahan, ang kanilang ginawa, dahil una sa lahat, inihalay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Higit pa sa lahat, mga kapatid, na inalay nila ang pagkatao, lubos na pagkatao nila, inanda nila sa Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Kasi yun yung tunay na mga mananampalataya. Walang ibang iniisip, walang ibang nasa puso, kundi Hallelujah. sa gawain at makapagkinig sa salita ng Diyos. Amen. Dahil sa kanilang ginawa ay pinakiusapan namin si Tito na bumalik sa inyo at tapusin ang inumpisahan niyang pangulikta ng inyong tulong para sa mga kapatid ng Judeo. Patuloy silang binigyan si Tito ng siya ang magtatanggap ng mga tulong na mga ibinibigay sa lahat ng nag-iirap, mga kapatid. Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Yung mga taga-Korinto, mga kapatid, talagang sila ay buong puso na naglilingkod din sa ating Panginoon. Kaya tayo, mga kapatid, ito ang ating manifest sa ating sarili. Itong mga salita ng mga kautusan ng Diyos.
Hindi sa inuutosan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba para maipakita rin ninyo sa amin na tunay ang inyong pagmamahal. Kasi kung tayo ay mapagbigay, mapagtulungin sa kahit sa anong mga bagay, sa kagandahan ng paningin ng Diyos, sa pananampalataya, medyo mahina, tulungan natin, ay talagang lubos tayo mabibigyan ng pagmamahal galing sa ating Panginoon. Sapagkat alam naman ninyo ang biyaya na ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo na kahit na mayaman siya doon sa langit ay nagpadugka siya dito sa mundo. Nagpakababa ang ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon dito lang talaga yan sa lupa. Nagpakababa at hindi siya pumapatol sa anong bagay na mga pangliling lang sa kanya. Amen. Doon sa langit ay nagpapaduka siya dito sa mundo. Alang-halang sa atin para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Hallelujah. Sa kahirapan, ang paghihirap ng ating Panginoon dito sa lupa para tayo ay yumaman sa kanyang kaharian. Yun yung tunay na isa puso natin mga kapatid. Ang ating Panginoon nagpakababa dito sa lupa para tayo ay yumaman sa kanyang patutunguhan. Kaya tayo mga kapatid, iano natin sa puso ang Hallelujah. ating pananampalataya Amen. sa ating Panginoon. Kaya ito ang may papayo ko sa inyo. Mabubuti kung ipagpapatuloy ninyo ang inumpisahan ninyong pagbibigay noong nakaraang taon. Kayo ang unang nakaisip nito at kayo rin ang unang nagsagawa. Lahat, wag natin baguhin mga kapatid. Kung ano ang inumpisa natin, pagpatuloy natin. Amen. Kaya yun yung kailangan natin mabigyan ng pansin ang pagtanggap sa ating Panginoon. Amen. Para dito tayo nakakakuha ng kaligtasan natin at karunungan. Kaya ituloy ninyo ito. Pagsikapan ninyo, tapusin ang gawain na masigasig ninyong inumpisahan at magbigay kayo sa aabot ng inyong makakaya. Magbigay tayo sa makakaya natin. Lahat ng makakaya, ibigay natin. Hallelujah. Kasi yun yung gusto ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay nang hindi ninyo kaya. Hindi naman tayo pinapagbibigay ng ating Panginoon Na hindi natin hindi kaya. natin kaya. Amen. Kaya kung yung kusang galing sa puso natin ang pagbibigay. Hindi sa pilitan, hindi namimilit ang Diyos. Kusang binibigay galing sa puso. Sa ngayon ay masagana kayo. Kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang nangangailangan sa panahon na kayo naman ang mangangailangan at sila ang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa ganoon, makakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa. Sa ganon mga kapatid, sa paningin ng Diyos, kailangan natin pantay-pantay. Diba, tayo ay masagana ngayon, balang araw,
ikaw naman ang hindi masagana, Amen. sila naman yung tutulong sa atin. Mm. Kaya wala timbang yan mga kapatid, kailangan pantay. Yun yung gusto ng ating Panginoon, pantay-pantay. Ayon nga sa kasulatan, ang nagtipon ng marami ay hindi sumubra, Mhm. at ang nagtipon ng kaunti Kaunti, ay hindi naman susu- kinulang. Tama. Hindi naman ipagkukulang ng ating Panginoon. Amen. Kasi Mm. ang pagtitipo natin ng mga bagay, yung tama lang, hindi susobra. Yung iba gusto sobra. Mhm. Tayo katamtam, masaya na tayo, di ba mga kapatid? Tama. Nagpapasalamat kami sa Diyos na ipinadama niya sa puso ni Tito ang pagmamalasakit sa inyo na tulad ng pagmamalasakit namin sa inyo. Sapagkat hindi lang siya sumang-ayon sa aming pakiusap, kundi siya na rin mismo ang may gustong pumunta riyan. Siya na mismo ang kusang loob pupunta. Pasasamahin na namin sa kanya ang isa sa mga kapatid natin na kilala sa lahat ng iglesia. Dahil sa paglilingkod niya para sa magandang balita. O sa lahat ng katulad natin, lahat tayo mga kapatid, magtitipon-tipon para magtulungan sa ating gawain. Amen. Hindi lang yan, siya rin ang pinili ng mga iglesia na sumama sa amin para magdala ng tulong sa mga nangangailangan ng sa ganon ay mararangalan ng Panginoon at maipakita namin na talagang gusto naming makatulong. Amen. Isinusugo namin siya kasama si Tito dahil nais naming maiwasang may masabi ang iba tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking tulong na ito. Sapagkat sinisikap namin gawin ang tama hindi lamang sa paningin ng Panginoon kundi maging sa paningin ng tao. Kailangan natin mga kapatid, lubos natin gawin na pagsikapin na ipakita natin sa ating mga kapatid na tunay tayo, nakakaiba tayo sa kanila. Kasama nila sa pagpunta riyan ang isa pang kapatid sa pananampalataya Amen. na subok na namin sa maraming bagay at nakita namin ang kanyang sigasig sa pagtulong at higit pa nga ang kanyang sigasig ngayon dahil malaki ang kanyang tiwala sa inyo. Tungkol naman kay Tito, siya ang kasama at katulong ko sa aking gawain. Sa gawain diyan. Sa inyo tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya. Sila ang mga kinatawan ng mga iglesia, ang kanilang pamumuhay ay isang karangalan para kay Kristo. Yun yung ipakita natin mga kapatid na lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon, ipamuhay natin ang mapayapa, ang pamumuhay natin at sa pagkatao natin na dala-dala natin ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Na tayo ay mga katuwang sa iglesyang ito na mga mananampalataya, ipakita natin sa buong mga kapatid natin sa mundong ito na tayo ay iba sa kanila. Mm. Kaya ipakita ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal para mapatunayan nila na talagang totoo ang pagmamalaki namin sa inyo
At malaman din ito ng ibang iglesia sa pamamagitan nila. Malaman sa lahat ng iglesia na sa pamamagitan ng ating mga gawa, makikita sa pagkatao natin mga kapatid, na magpakabanal tayo at pakita natin na sumusunod tayo sa mga kautusan ng Diyos. Amen. Kasi yung mga kapatid natin dito na makasanglibutan, kung hindi natin ipapakita sa kanila, hindi sila magtataka na iba tayo sa kanila. Na tayo ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Kaya yun yung kailangan natin na bigyan ng pansin ang inumpisa natin. Na sana pa tuloy-tuloy na ipinapakita natin sa buong mundo. Na tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon. Amen. Sumusunod tayo, hindi tayo sumusuway. Hindi tinutupad natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya tayo ay patuloy na makapakinig sa salita ng Diyos para tayo ay may maunawaan, ay may makuha ng karunungan galing sa salita ng ating Panginoon. Okay, mga kapatid, yung aking i-share sa salita ng Diyos, mga kapatid, sa gabing ito, sa papatuloy ang ating pastor. Praise God. Alam natin na actually, kung gusto nyo yung blessing ng gitna ating kapatid, magbigay ng masaya sa pasya ng inyong puso. Amen. Amen. At ang isang bagay ay anuman ang hindi masaya na parang nagbibigay kang dahil sa kailangan. Tama ba? Amen. Minsan, kahit sa mga kapatid natin sa laman, o kamag-anak, o ano pa man, ni else, o anak natin, titingnan nila, tatanungin ka, saan gagamitin? Di ba? O, anong kailangan mo? Anong gagamitin? Saan mo gamitin? Bago siya magbibigay sa iyo. Di ba? Pasigurado. Hindi siya yung kanyang pagbibigay, hindi kanyang bukal na kanyang kalooban. Tama. Dahil magbigay siya dahil sa kailangan. Tama? Amen. Pero kabaliktaran po yan. Sabi ng Bible. Kasi sabi ng Bible, no, at makikita natin na tayo naniniwala sa Biblia. Amen? Kung tayo naniniwala sa Biblia, tayo magkakaisa. No, at ang Biblia po ay absolute. Hindi po natin i-interpret ng ating ayon sa ating pasya, sa ating sarili. Amen? Sabi sa 2 Corinthians, binasa natin kapatid, 9:7. 9:7 ba yan? 2 Corinthians 9:7. No, ang sabi niya rito, 9:7. Sabi niya, every man according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly,
Tingnan nyo to. Or necessity. For God loveth a cheerful giver. Ano salitang cheerful giver? Sabi niya, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Tama ba? Amen. Amen. Na walang pag-aatubili o walang pag-aalinglangan at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Galakan. God loveth a cheerful giver. Amen? Amen. At tingnan natin sa 8. Tingnan mo ha. Kung ang pasya ng inyong puso ay hindi pa kayo masaya, mas maiging huwag kayo magbigay. Tingnan nyo, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, parang nanghingi ako, nagbibigay ako kay Brother Rando. O Brother Rando, pero napansin ni Brother Rando, Parang yung reaction ko, tama. parang yung inabot ko, parang hindi bukal sa aking kalooban. Anong mararamdaman yung binigyan? Parang gusto na niyang Ibalik. ibalik. Balik. Ayaw ko na. Tama ba? Amen. Tama. Amen. Nag-isyo ako? Amen. Amen. Kaya hindi na niya tatanggapin. Ayaw ko na niya. Di ba? Yung pasya mo. Ang sabi rito, sa 8, 2 Corinthians chapter 8, verse 2. No? Basahin natin. No? At kasi 2 Corinthians chapter 8, verse 2. Ayan. Hanggang 3. Sabi niya, ito yung binasa mo kanina, Brother Rando, di ba? Amen. Sabi niya, kahit dumaranas sila ng maraming pagsubok, tingnan nyo, masayang masaya pa rin sila. Amen. Sino ba lahat na may mga Amen. pagsubok rito? Amen? Di ba lahat tayo may mga pagsubok? Amen? Amen. May kanya-kanya, di ba? Sabi niya, masayang masaya pa rin sila. Yan lamang ang isang anak ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kahit may mga kanya-kanyang pagsubok. Kaya nga, naging lubos silang mapagbigay. Amen? Amen. Amen. Sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Amen? Amen. Yun pala ang susi, Brother Ando, para hindi tayo magkaroon ng hirap. Tama. Kasi kung hindi ka marunong magbigay, ay gusto mo lang, ikaw ang bibigyan, ay lalo kang lulugmok sa kahirapan. Amen. Amen? Amen. Kaya nga, sabi niya, makapagpatutuo ako sa inyo, nagkusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Tama. Ito lang ang kaya ko, pero hinigitan pa nila. Hallelujah. How dare, paano kaya sa panahon nila ngayon? May ano kayang nakikita nila na mas masaya sila, nasa kahirapan sila, pero masaya pa rin sila na tumutulong. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Di ba? Nakita nyo? Amen. Ang kabutihan ng Diyos. Sabi niya rito. Sapagkat sila mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataon na makatulong sa mahirap na mga mananampalataya. Kaya nagtutulungan ang mananampalataya. Amen? Amen. Amen. Hallelujah! Minsan mo kayo magtampo kay pastor na wala na maibigay. Said na! Masaya ko man, pero hallelujah! Kaya kailangan yung ang isang talbos, GM Sam, o isang halaman, paano nyo sila palalaguin? Ang isang halaman o isang talbos ng kamote,
paano nyo patatalbos paano lumago ang isang gulay para lalo siyang lumago, anong gagawin nyo? Ang isang talbos na kamote, kailangan pitasan mo yan ng pitasan, lalong dadami. Amen? Amen. Tama. Nagits ako? Amen. Amen. Ang miraculous, hindi po magic ang miraculous. Hindi po magikiro. Na parang, Lord, pagpanalangin mo, kung ano yung hiningi mo, nandyan agad lalaglag sa harap mo. Hindi po ganun ang miraculous na parang magikiro. Amen? Amen. Tama. Ang miraculous, mayroon kang gagawin. Amen. Tama? Amen. Tama. Hindi makagawa ang Diyos kung wala kang gagawin. Amen? Amen. Amen. Mayroon kang isang bagay na gagawin, ang isang talbos ng kamote para siya lumago at dumadami ang kanyang talbos, talbusan mo yan. Pagbalik mo kinabukasan at ilang araw, lalong dadami ang talbos. Amen? Amen. The blessing of God to give the multiply. Amen. Hallelujah! Nagits ako? Amen. Kaya sabi ko, kaya minsan naisip ko, dapat sila si Paul, sila JM, Beverly, dapat bibigyan natin pala pang offering na lang para may blessing sila. Amen? Amen. Hindi lang dapat isang pamilya, ikaw lang magbibigay. Pati ako bigyan dapat mo ako. Hallelujah! Lahat ng mga anak nila, bigyan natin pang offering para mayroon silang personal na makapagbigay sa Diyos at matuto habang nasasanay sila, matuto sila. Amen. 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 Para makuha nila ang blessing. Amen. 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 Nagits ako? Amen. Hindi ka makakuha na ang miraculous, Sam, hindi pwedeng, JM, ang miraculous, hindi pwedeng magic. Magic. Parang pag humingi ako ng itlog, kukuha lang ko na, oops, nandito ng itlog. Nagits ako? Amen. Hindi po ganon ang miraculous ng Diyos. Now, tingnan nyo. Tingnan nyo to. Sabi niya dito, no, at makikita natin, sila may gagawin sila bago nila makuha ang blessing. Tama? Amen. Sabi ni Jesus, ating tingnan natin to. Sabi ni Jesus dito, now, sa John, chapter 2. Sa John chapter 2. John chapter 2. Basahin natin. Sabi niya rito, pagkalipas sa verse 1, chapter 2 verse 1 hanggang pababa. Amen. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana. Nandun din kasama ang kanyang ina ng Salaman. Sinong ina ng Salaman ng ating Panginoon? Maria. Si Maria. Maria. Sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Walang iba, ang ating si Maria. Amen. Inimbita rin ni Jesus at ang mga tagasunod niya. No? Inimbita rin si Jesus. Kasama inimbitahan si Jesus. Amen. Sa anong nangyayari doon? Ano yung kasalan? Salam. No? Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Pati mga apostol kasama doon. Tagasunod niya, ibig sabihin mga lingkod niya. Ang lingkod. Amen. Nang maubos ang alak, sandaan, sinabi ni Jesus sa kanya, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, sabi ni Maria sa kanya, ina niya, Amen. ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Dahil sa dami sigurong bisita, ang dami ng alak. Amen. Sumagot si Jesus sa babae. Ang tawag niya babae, ha? Huwag mo ninyo akong pangunahan. Brother Rando, hindi niya Amen. tinawag nanay. Ma, huwag mo akong pangunahan. Oh. Oy, babae, huwag mo Babae. akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. May panahon ang miraculous ng Diyos. Amen. 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 Kaya minsan, mayroon kayong hiningi sa Diyos,
na hindi pa dumarating, gusto niya nilang kunin. Tama. Hallelujah, amen? Amen. Amen. May panahon ng Diyos na ibibigay sa inyo. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Amen. Huwag niyo lang pangunahan ng Diyos. Amen. Hallelujah! Alam na ng Diyos. Oh, yes! May panahon, sabi ng Jesus, may panahon! Sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanya, Hoy, babae, huwag mo ninyo akong pangunahan, hindi pa po dumarating ang panahon ko, hinintay ang panahon niya Amen. upang siya makagawa. Sabi niya, may 6 na tapayan doon. Anong salitang tapayan? Sa Tagalog ay, ito ay, sa atin na tapayan ay banga. Yung banga. Di, water pots. Yan ba yung water pots, banga, di ba? Banga. Sister Helen, water pots, banga, no? Tapayan sa Tagalog, sa malalim na. May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay nalalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Ilan daw na tapayan? 6. Tapos nalalaman ng 20 to 30 gallons na tubig. Sinabi ni Jesus, anong hiningi nila? Dahil naubusan sila ng Alak. alak. Anong hiningi nila kay Christ? Anong hiningi nila? Alak. Sabi niya, sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang tapayan at pinuno nila ang mga ito. Di ba pwede namang gawin yata ng Diyos yun na hindi na kailangan lagyan ng tubig? Sasabihin lang niya magkaroon ng alak. Amen? Amen. Amen. Pero hindi ganun ang Diyos. Tama. Hallelujah. Amen? Amen. Kailangan may effort kang gagawin. Gagawa. Hallelujah. Nakitso ko? Amen. Kailangan may gagawin ka para makagawa ang Diyos sa iyo. Tama. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede naman niya gawin. Magkaroon ng alak sa banga. Bakit pa inutusan niyang kumuha ng tubig at ipinalagay, nag-igib sila, naghakot ng tubig, nagpagod sila. Amen? Amen. Amen. Tama nga ang sabi ng Biblia, na sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. Amen? Amen. Hallelujah. Nag-gets niyo ko? Amen. Gawin mo lang. Nakikita ng Diyos yan. Nag-gets niyo? Amen. Kaya, hindi pwedeng, ang blessing, pwedeng puro hingi. Hallelujah. Tama ba na? Amen. Sabi niya rito, fill the waters. Sinabi ni Jesus sa katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, sumalok kayo at dalhin sa namamahala ang handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. At tinikman ang namamahala ang tubig, naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak. At ang alak na ay napaka-espesyal. Espesyal ang alak kapag ang Diyos ang gumawa at nagbibigay sa iyo. Napaka-espesyal yan. Amen. Amen. Huwag mo lang daliin ang Diyos. Kasi pag dinali mo ang Diyos, sa hindi niya oras pa, yung ibibigay sa iyo, hindi espesyal. Amen. Hallelujah. Amen. Pero pag ang oras ng Diyos, napaka-espesyal. At sabi nila, ngayon lang kami nakatikim ng alak na sa lahat ng lugar. Ngayon lang kami nakatikim ng alak na napakasarap. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Kaya kapag ang Diyos sa magbigay ng blessing, hallelujah, hindi ka kukulangin. Sabi ng ating kapatid, hindi ka pagkukulangin, hindi ka rin talagang sobrang-sobra. Hallelujah. Amen? Amen. Amen. Ngayon, yung i-multiply, ibalik mo sa Diyos, paragdag ng padagdag, hanggang magiging blessing. Amen. 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 May gagawin ka. Hallelujah, Sam. Dalhin mo ang iyong offering. Dalhin mo ang iyong mga tithes. Akong bahala to multiply it. Amen. Amen. Hallelujah. At protektahan, hindi lamang ang sinasabi ng Panginoon
bubuksan ang darangawan ng langit. Amen. Amen. Hallelujah. At pag binuksan, pati ang pamilya mo, anak, asawa mo, puprotektahan ng Diyos. Pati mga alaga at hayop, ano pa man. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ako, sa panahon namin ngayon, no, ang aking mga anak ay nagkasakit. Pero, hindi kami nag-alala. No? Si Sam, nagkasakit din, di ba? Pero hindi man tayo napunta sa hospital. Hindi tayo nakipagsiksikan sa hospital. Amen. Naipanalangin lamang tayo rito. Ang aking mga anak ay unting-unti. Si Jem, gumaling na. Naghawa-hawa eh. Amen. Tapos ngayon, yung dalawa, nagkasabay yung dalawa kong maliliit. Gumaling, pagaling na rin. Pumalit naman tong isa. Amen. Hallelujah. No? At alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Amen. Bakit pinahintulot minsan yan? Para magkaroon ka ng tinatawag na magagamit mo ang iyong pananampalataya to exercise. Kasi darating ang panahon na kung anong nangyari sa panahon ni Jesus. Ngayon nga sabi ko nung linggo, we are the resembles of Jesus, of bridegroom, and continues to his ministry. Amen? Amen. Darating ang panahon na magiging reflection tayo ni Jesus. Ano reflection? Kamukha tayo ni Jesus. Amen? Amen. At pagkatapos nun, mangyayari yung blessing, yung panahon na yon, yun ang hinihintay natin na ma-perfect reflection tayo ni Jesus. Kung anong gagawin, anong sabi ng Biblia, mas higit niyong gawin kaysa mga aking mga ginagawa. Kasi Amen. dahil ako'y nasa Ama. Amen? Amen. Hallelujah! Kaya makikita natin, di tayo mabahala. Sabi po ng Biblia yan. No? Kaya nga, di magpagsubok, yes, mayroon natural. Lahat naman ng tao. No? Yung walang pagsubok siguro, yung mga naglalakad na nag-isa, nagdaldal na mag-iisa, pabalik-balik, yan, walang mga pagsubok. Wala naman iniisip yan. No? Amen? No? Lahat naman tayo, mayroon eh. Di ba? Amen. Kaya nga, kailangan lang natin ng effort, no, sa ating Panginoon. Kailangan lang natin ng pagsusumikap. Tama ba? Amen. Ano sabi ni Pablo? Kung tamad ka, hindi ka pa kakainin. Kasi sabi man ni Pablo, ang tamad ay huwag niya pa kakainin. Eh kung tamad tayo sa Diyos, paano tayo bibigyan ng blessing sa Diyos? Amen? Amen. Paano kung hindi ka gagalaw? Mautusan mo ba yung bayabas? Malaglag ka sa bunganga ko? Hallelujah. Diba? Tama ba? So, ibig sabihin, mayroon kang effort na gagawin para makagawa ang Diyos ng blessing sa iyo. Amen. Tama ba? Amen. Ibig sabihin, dapat makuha mo ang susi. Di ba? Tayo po ay sana na magkaroon tayo ng tawag nito ay na pag-unawa, no? Na hindi tayo katulad sa Israel na reklamador. No? Kaya gusto na ng Diyos na pero matindi ang pagtitimpi ng Panginoon sa Israel. Tama ba? Amen. At alam ko tayo mga bride, kaya tayo nagustuhan ng Diyos. No? At alam ko na mayroon kayong katangian ng ating Panginoon. Bakit? Kaya si Eve, kahit lumihis siya, kahit natukso siya si Satan, babalik pa rin siya kay Jesus. Brother Rando? Amen. Kasi si Eve, walang bahagi kay Satan. Amen? Amen. Kasi ang bahagi ni Eve ay naroon kay Adam. Amen? Amen. Kaya tayo mga anak ng Diyos, ang mga bride, minsan nakakasala, minsan natikisod, minsan nadadaya, minsan amen? Amen. Pero mayroon tayong ang ating puso babalik kay Jesus. Amen? Amen. Amen. Ang kagandahan, ano sabi ng Biblia? Naghihintay ang mga anghel na bumalik ka. Hallelujah. No? Yan ang kagandahan ng ating Panginoon. Walang pride.
Alam mo, pag ang isang tao, pag ang asawa ay nagloko, tapos babalik sa'yo, ay, hindi ko na tatanggapin. Hindi, ayaw ko sa'yo. Di ba? Pero ang Diyos, no? Kahit inaano natin ang Panginoon, di ba? Ganun kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bride. Di ba? Bakit hindi niya tayo maiwanan? At hindi rin natin siya maiwanan. Karugtong tayo sa Kanya. Amen. Mayroon tayong bahagi sa Kanya at siya naman ay may bahagi sa atin. Amen? Amen. Amen. Hallelujah! Kaya hindi tayo, ang sabi ni Brother Branham, minsan narorong turn tayo. Sabi niya, and then you can back to the line. Sabi niya, back to the line. Hallelujah! Kasi nawawala tayo minsan, back to the line. At ang ating puso, pero yung walang bahagi sa ating Panginoon, Brother Ando, ay tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy. Amen? Amen. Napakaganda nung at kami po ay kanina ay itong pulpit natin ay maayos na itong church, ay napakaganda po yung ginawa ng ating kapatid na tinulungan ko siya kanina. Gumawa ko siya pulpito. Napakaganda po ang ganyang ginawa. No? At mayroon kaming ginayan pero napakaganda. Pero alam nyo, itong pulpitong ito, niyakap ko to kanina na habang naglinis ako, niyakap ko. Kasi parang namimiss ko siya. No? Namimiss ko siya kasi from the start, dito na siya eh. Sabi ko nga, parang ayaw ko siyang sirain, parang gusto ko, babalutin ko na lang siya. Kasi parang mamimiss ko siya. Kasi kung paano tayo nagsisimula, parang gusto ko siyang itago. Hallelujah. Di ba? Kaya di ba, para magiging, kung tayo man ay lalago o lalaki ang ating church, maalala natin yan ang aming pulpito sa simula. Puro nga drawing. Hallelujah. So, di ba? Diyan kami ang aming church dati, aming nang gawain, labas-pasok yung ganito. Di ba? Pero sa biyaya ng Panginoon, may masaya tayo. Di ba? Nagtitiis tayo. Hindi tayo minsan naalala ko ng ating kapatid si Brother Conrado, no, namayapan ng ating kapatid ay naalala ko dito na sa sobrang init halos hindi na makahinga, no. So kinabukasan nung umatin siya ulit, naalala nyo, nagdala siya ng pamaypay, napakaraming pamaypay. Ay nung tag-ulan na, sabi ko, Brad, tag-ulan na, hindi na mainit. Sabi niya, alam ko, Pastor, lakas mo ng tulo. Hallelujah. Sabi ko, nag-isip ko, sabi ko kay Brother Ando, baka mamaya, Brother Ando, magdudunit na naman si Brother Conrado ng payo sa loob. Mag-record na naman tayo. Hallelujah. So, at ang ating kapatid ay kawawa, no? Hindi siya nakaabot sa desisyon niya. No? At alam ko, bahala ng Diyos sa kanya at ang Diyos na ang nakakaalam sa kanya kung saan siya naroon. Amen? At hindi man natin matanaw doon kung anong kalagayan niya. Million miles ang distance, ang distansya ng kalagayan na yon, no? Pero ang isang tao kapag namatay ay bilis, speed, twinkling of eye lang, speed doon, naroon ka na. Amen? Hindi yung ang kwento na maglalakad pa ng hagdanan, tapos may mga anghel, exclamation, pupunta doon, di ba? Hindi. Sabi ng Bible, pag dilat mo, roon ka na. Ganon ka, split, bilis ng punta roon. No? At ako po ay alam natin na ang salita ng Diyos ay napakasarap namin, no? At ako po ay pag himahimayin
ang ating topic ay patuloy din sa ating topic. Ano ba topic natin ng linggo ay the bride who resembles of the bridegroom. No? At tuloy po natin yon. Atin tuloy-tuloy lang po yon ang ating talakayan. No? At hanggat malinaw sa atin. Kayo ba yung mga bride? Amen? Amen. Hallelujah. Kaya tayo po yung magsita yung mga kapatid at tayo manalangin dahil sa prayer meeting. No? At ipanalangin natin ang may sakit na sinong yung aking anak ay panalangin. Si Jude ay pasalamat tayo ay papunta ng pagaling na. Si Junik na lang at ang aking isang anak si Junik. At sabi ko sa kanya, "You believe Jesus?" Sabi niya, "Yeah." "Oh, kanya mo. Can you see Jesus Christ?" Sabi niya, No. Follow me." Sabi ko sa kanya, "See Jesus Christ." Tagal kami nagano para masabi lang sa bibig niya, Jesus Christ. Katagalan, sabi niya, Jesus Christ. Sabi niya sa akin. Sabi ko, "You believe that? You believe Him?" Sabi niya, "Yeah." Sabi niya sa akin, "I believe that, Daddy. I believe that." No, mahirap na sa tahanan ay dalawang lingwahe. No, dalawang taong lingwahe. Mayroong isang English, mayroong mga Tagalog. Amen? So, panalangin dito. Manalangin tayo. Panalangin natin si Lulay, Sister Vina, at panalangin natin sila Sister Annabel, si Brother Henry. Sino pa ating panalangin? Kung mayroon kayong gusto yung panalangin ng ating church, sana magawa itong December na maayos. Panalangin natin, church, no? Brother Rando. At ano pa, mayroon pang request yung panalangin. Kulang po. Yung magulang ni Brother Rando at aking ding magulang, no? Panalangin ko rin ang aking mama, aking mga kapatid. At bukas, sana hindi mahadlangan ang gawain bukas ay matuloy at masigla ang aking katawan. Bigyan ako ng kalusugan. Kami ni Brother Rando ay magkakaroon kami ng Bible study, no? Amen. Na sa aking kapatid ay sisimulan namin doon sa ano yung lugar na yon, Sister Berlay? Sa Muson. Doon, no? Sa lugar ng Muson, magkakaroon na po ng Bible study ron. At pagkatapos nun, at isa kong kapatid ay baka magkaka-schedule rin tayo rito, no? At gusto ko matulong-tulong tayo na ano. At ang naalala ko yung sabi ng kapatid ng aking may bahay, Sister Burley, na napakalayo kasi payatas eh. Pero may sasakyan naman siya na sabi nga niya, "Pwede kayo kuya mag-Bible study dito every Saturday." Sabi ko, mahal-mahal gasolina. Layo-layo dyan sa payatas. So, ang plano namin, kung loobin ng Panginoon, pag-pray rin natin na mangyari yon sa isang kinsinas, pupunta tayo, suro mag-ambag lang tayo ng gasolina. No? Kasi gasolina sa kanya na masasakyan. Sabi nga naman niya, wala namang problema doon, kuya. May pang-merinda naman doon. Mag-Bible study tayo doon, magkakaroon tayo ng gawain, imbitahin mga kapitbahay o ano. Kakaroon tayo doon sa payatas. Hanggat na kung sila na mag-decide na sasabihin na nila na aatin na kami, hindi na tayo pupunta doon. Kung sila aatin na, amen? At ating ipag-pray din yun, no? At makausap pa namin si Butchoy, no? At ating mapaalala sa kanya na sa kanyang sinabi. At hindi kasi tayo basta-basta dahil wala tayong sasakyan. Tama? Amen. Wala tayong sasakyan, wala tayong service. So, ala ng Panginoon. Di ba? Tiwala lang tayo. At hinihiling ko rin sa Panginoon niya na magkaroon tayo ng church service. Tama? At magkakaroon tayo ng service sa church na mapupuntahan natin yung mga nag-iimbita sa atin, mapupuntahan natin. Amen? Amen. At panalangin natin kung sino man sa atin na magkakaroon ng sasakyan, willing na may pagpagamit sa ating Panginoon. Amen. Lalo sa mga gawain. Huwag lang sa kalayawan. Amen. Amen. Tayo po yung nalangin. At sino pa? Wala na, no? Nanay ni Brother Rando, Sister Brina, si
si Don sa Payata, si Butchoy, panalangin natin magulang ng aking biyanan, panalangin rin natin. Kay matataas ang kanilang sugar, no? Sana manampalataya sila at ako'y naniwala, walang imposible sa Diyos kung sila'y maniniwala lamang. Amen. Yun lang naman ang gagawin nila. Wala silang puhunan na pera, wala silang puhunan. Ang kanilang puhunan ay maniwala lamang sa Diyos at susuklian ng Diyos ng ayon sa kanilang paniniwala. Amen? Amen. Tayo po yung magsilpanalangin. O Lord God, sa gabing ito, kami naririto nakatayo sa harapan at sa kalagitnaan, Lord God, ikay narito, Lord, sa gabing ito. Idinadalangin ko, Lord God, ang aming church na Lord na walang hadlang na magawa namin ito sa December. At Lord God, na malapit na po ang anniversary namin sa January at ikaw po ang bahala dito, Lord God, na maguna sa amin. At ganoon din, Lord God, na ang pulpito na aming nagawa ni Brother Ando ay napakaganda. I-bless mo po, Lord God. Ikaw po magbigay ng karunungan ng aming kapatid. At ikaw po mag-bless sa kanya, O Lord God. Lahat ng mga project sa kanya, ikaw po, O Diyos, ang magabay sa kanya. Alam ko, Lord God, may panahon ka na lalo mo siyang palalaguin. Lord, sa ngayon ay alam ko, alalay ka muna sa kanya. At alam ko na may ministry ka sa kanya. At alam ko, Lord God, papalain mo ang tao ito. At siya po ay naglilingkod sa iyo sa buong kanyang puso, Lord God. At ganoon din, Lord, ang kanyang talent ay lalo mo palalaguin, Lord, at gabayan mo siya, Lord God. At ganoon ang kanyang may bahay na sa ibang bansa, anak buhay, Sister Bina, ingatan mo, Lord. Huwag nawa siyang panghinaan ng loob, huwag mong panghinaan ng iyong pananampalataya, maging malakas, Lord God, sa iyo at pagtitiwala. At ganoon din ang kanyang kapatid, Lord, na si Mariela, nawa maging makasama namin, makapiling namin sa gawain ng pag-uwi nila, Lord God. At ingatan mo po na ang kanyang karamdaman ay gagaling, Lord God, at hindi niya maramdaman habang siya nasa serbisyo ng trabaho. Ama, at kontrolin mo ang kanilang mga amo upang, Lord, maging mabait sa kanila, Lord God. At ganoon din, Lord, nanadalangin ko ang aming kapatid na Sister Annabelle. Ingatan mo po sila, ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa, ang kanyang biyanan, ang kanyang mga anak, o ano, Lord God, nasa bubungan na yung ingatan mo po. Ano mang bagay, Lord God, na hindi sa kanilang pag-atin, ikaw na, Diyos, ang magpaliwanag at ikaw po upang hindi sila mahuli sa aming mga talakayan. Ikaw po, Diyos, ang magbigay sa kanilang puso at init. At ganoon din, Lord God, ilayo mo sila sa karamdaman at sakit sa panahon na ito. Lord God, ako po idalangin ko, Lord, ang gawain namin bukas sa aking kapatid na sa bahay ng Samuson. At ikaw po, Diyos, ang manguna. Ikaw po, Diyos, sumagitna ang iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na siya magprotekta sa bahay na yon. At ang aming gawain ay magkaroon ng tagumpay. O Lord God, tagumpay mo, Lord God, ay tagumpay rin namin, O Lord Jesus. Ikaw po ang manguna at ikaw po ang magpapala. Ang mga binhi, Lord, mapukaw nawa, O Lord God, sa makikinig ng mga salita, O Lord God. At ganoon din ang aking magulang. Ingatan mo, Lord, na makarinig ng mga salitang ito sa mensaheng ito. Kami, Lord God, ay mga lumilipas lamang sa mundong ito. Ama, hindi namin matatakasan ang buhay sa mundong ito. Kami ay mawawala. Pero matatakasan namin ang kaligtasan ng aming kaluluwa na hindi kami mapapahamak kapag kami sumusunod ng sa iyong mga salita. Ingatan mo ang aking magulang, ang kanyang kalusugan. Nawa, Lord God, maintindihan niya ang mga salita at magkaroon siya ng pananampalataya. Ang aking mga kapatid, ikaw na po ang bahala sa kanila, O Lord God. Ikaw po ang bahala mag-ingat. At ganoon din, Lord, sa magulang ni ni Brother Ando. Ingatan mo po, Lord God, at nawa sa kanilang kalusugan. Alam ko, Lord God, na kung mayroong mga karamdaman ng kanyang magulang, Lord, mas powerful, Lord God, na ikaw mismo, Lord God, na makita nila na ikaw magpapagaling sa kanila. Nawa, Lord, magbigay ka, Lord, ng sign sa kanila. At ikaw po, Diyos, na makabigay ng unawa at magbigay ng katwiran bilang isang katwiran ng iyong anak, Lord, na si Brother Ando na naglilingkod sa iyo. Ama, maraming po salamat. Ikaw po magpapala sa kanyang mga magulang at kalusugan at kagalingan. O Lord God, ilayo mo, Lord God, sa kapahamakan. Ano mga bagay na kahirapan,
Alam namin matatagumpayan nila dahil sa iyong mga anak, Lord. Ganon din, Lord God, dinadalangin namin si Sam, mga kabataan, sila GM, si Paul. Ingatan mo po, Sister Arcel, Lord God, saan man siya ngayon. Ingatan mo po siya, Lord God, na nawa makapiling namin siya sa araw ng linggo, Lord God, at makasama namin to be continuous ang fellowship namin sa iyo, Lord God. At ganoon din, Lord God, na ikaw po mag-ingat sa lahat sa tahanan ni Sister Eileen. Ingatan mo po sa bahay niya, ikaw po mag-ingat. At ganoon din, Lord God, sa lahat, Lord, na hindi ko nababanggit, Sister Alvera, o Lord God, ikaw po ang kanyang karamdaman, ikaw po ang magpapagaling sa kanya. Lord God, hindi namin napuntahan ang aming kapatid. Nasabi mo nga, dalawin namin ang mga may sakit, may mga karamdaman. Subalit, Lord God, patawad, hindi namin nadalaw ang aming kapatid. Lord God, ikaw nawa magpapagaling sa kanya saan man siya, at ikaw magpapalakas at maging kapiling namin siya sa linggo, Lord God. Ikaw po ang bahala na magdala sa kanya. Palakasin mo ang kanyang pananampalataya at ng kanyang katawan. Ikaw na po ang bahala, Lord God, sa mga bagay na yun, Lord God. At ganoon din sa aking biyanan, Lord God, na nasa payatas. Nawa magiging, kung matuloy man yun, ang gawain na yun, Lord. Nawa sa iyong kagustuhan, hindi kagustuhan namin, Lord. Sa iyong mangyayari, hindi sa aming pangyayari, Lord God. Nawa ikaw po ang manguna sa amin, na kung mangyayari man yun, O Lord God, na hindi kami mahirapan, na may kaluwangan at kagalakan na kami papunta roon, O Lord God, at maihayag ang iyong mga salita. Maraming po salamat sa mga nanood sa live, Lord God, na maraming nanood, maraming nagsasabi, O Lord God, na Lord God, na saan ang aming church. Lord God, ikaw na po ang bahala na mag-guide. Hayaan mo ituro ng banal na Espiritu Santo para matunton, Lord, ang tahanan sa lugar na ito. Marami po salamat. Marami po salamat sa lahat. At magandang gabi, mga kapatid. Lahat po tayo magsabi sa ating pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na makapangyarihang pangalan. Lahat ay magsabing Amen, Amen. Hallelujah. God bless, mga kapatid, at marami po salamat.